Sa usaping legal, lalong-lalo na sa hearing sa korte o kaya sa Houses of Congress, kapag may pinagdidibatehan, ang salitang manifestation or manifest ay lagi nating naririnig. Sasabihin ng isang resource person, gusto ko lang mag-manifest, Your Honor. Meron po akong isang panukala. Manifestation or manifest. Ano ang ibig sabihin ng manifestation? Lalong-lalo na sa usaping legal, sa korte. Ang manifestation, it's a formal written or verbal statement presented to the court to inform it of an apparent, undeniable, relevant fact, situation, or intention supported by evidence. Ang taong nag-manifest sa korte o sa hearing ay may malinaw na pinupunto at pinapahayag. Ngayong linggo po ay pinagdiriwang natin ang Epiphany of the Lord. Manifestation o dating tinatawag na Three Kings. Pero ang tama pong, ang technical term sa pagdiriwang po natin ay manifestation of the Lord or Epiphany of the Lord. Pagpapahayag ng Panginoon, hindi sa korte, hindi sa hearing, kundi sa buong mundo na ipinanganak na ang manunubos ng sanlibutan. Manifestation. Malinaw na pagpapahayag ng katotohanan na ang pangako ng Diyos ay nagkaroon ng katuparan. Ang pangako ng Diyos, ang salita, ay nagkatawang tao. Pagpapahayag ng katapatan at kaganapan ng mga pangako ng Diyos sa kaniyang bayan. Sa atin pong pagdiriwang, ipinapahayag na sumilay ang pag-asa para sa buong sangnilikha, kung kaya dapat tayo ay magalak sa Panginoon. The first reading, sa una pong pagbasa, sinasabi sa atin, narinig natin, it says, "Rise in splendor, Jerusalem. Your light has come. The glory of the Lord shines upon you." Paano ito nasaksihan ng buong mundo? Paano ito nakita ng sanlibutan? Ang liwanag na ito. Ito ay nakita sa pamamagitan ng kaniyang manifestation sa mga hintil, sa mga pantas, na sinundan ang liwanag na gumabay sa kanilang paglalakbay. Ang pantas ay ginabayan ng liwanag, ng tala. Kung kaya nga sila ay nakarating sa kinaroroonan ni Kristo, ang sanggol na ipinanganak sa sabsaban. The gospel says that the wise men from the east came to Jerusalem and said, "We have come to pay homage to the King of the Jews." And they brought gifts to the baby Jesus. Ano yung mahalagang regalo? Gold, myrrh, and frankincense. They brought gifts to the baby Jesus. Ang manifestation of the Lord ay pagpapahayag ng kabutihan at katapatan ng Diyos. Pagpapahayag ng kanyang misyon, misyon ng pagliligtas sa sanlibutan. Pagpapahayag ng tagumpay ng kanyang walang maliw na pagmamahal sa atin. Brothers and sisters, mayroong manifestation sa kanyang sarili na ibinahagi sa akin ng isa kong kaibigan. Ang sabi niya, "Father, ang 2025 ay hindi ang the best na taon para sa akin. Pero marami akong natutunan.
Maraming pagsubok na dumaan, pero marami akong natutunan sa taong 2025. Ikaw po, sa iyong pagninilay, ano ang mga nag-manifest sa iyong buhay sa nagdaang taon? Ano ang mga natutunan mo sa iyong mga karanasan? Ano ang iyong mga natutunan sa nagdaang taong 2025? Ano ang mag-manifest sa iyong buhay sa nagdaang taon? At anong manifestation ang pangakong ibibigay mo sa iyong sarili ngayong taong 2026 na gagawin mo? Ano ang ipapangako mo sa iyong sarili as a kind of manifestation? Siguro, iingatan mo na ang iyong mental health. Hindi lahat ng bagay sa paligid natin ay pwede nating patulan. Piliin mo ang mga bagay na ibibigay mo, ibubuhos mo ang iyong energy. Hindi lahat ng bagay na nakikita natin ay dapat nating patulan. Siguro, ang iba sa atin, bibigyang pansin at i-improve na ang pag-handle ng kanilang finances. Kung sa nagdaang taon, marami kang pinagastusan na hindi naman dapat, siguro ngayong 2026, iingatan mo na, imamanage mo na ng maayos ang iyong finances. Siguro ang iba sa atin ay didisiplinahin ang sarili to have and achieve healthy body, physical na kalusugan. Siguro sa mga nagdaang taon, hindi mo binigyan ng pansin at importansya ang iyong kalusugan, pero ngayong 2026, bibigyan mo na ng pansin at importansya ang iyong health. Siguro ang iba sa atin na hindi naging responsable sa buhay, maraming mga padalos-dalos na mga desisyon na ginawa, siguro ngayong taong 2026, magiging responsable na sa buhay. Mag-focus na sa mga priorities and goals. At siguro ang iba sa atin dito na hindi binigyan ng importansya ang kanilang prayer at spiritual life, siguro ngayong 2026 ay bibigyan na ng importansya ang kanilang spiritual na buhay, oras ng pagdarasal at panahon para sa Panginoon. Dadalasan na ang pagsisimba. Hindi lang kung kailan lang may oras na pwedeng ibigay kay Lord, doon lang magsisimba. Kung may panukalang, may pagkukulang na dapat punuan sa buhay. Kung may pagkukulang ka sa buhay mo nung nagdaang taon, ang pagkukulang na yan ay dapat mong punuan. Ito ang dapat na magsilbing manifestation mo sa taong ito. Ito ang magandang regalo mo na pwede mong ibigay sa iyong sarili at para sa Panginoon. Brothers and sisters, ang lahat sa buhay natin ay biyaya mula sa Diyos. Ingatan mo ang mga gandang bagay na mayroon ka sa buhay mo dahil pangarap lang yan ng iba. Ang iyong trabaho, ang iyong kalusugan, ang iyong pamilya, ang iyong negosyo, ang iyong pag-aaral, ang iyong relasyon, at lahat ng magagandang bagay sa buhay mo, ingatan mo yan. God is both the gift and the giver. The gift you have received from God is not just a gift, because the giver resides in the gift. The more we appreciate and treasure God's given gift, the more we come to know the giver, who is God. Sabi nga po ng isang theologian, what you are is God's gift to you, and what you become is your gift to God. Katulad ng mga pantas na dumalaw sa Panginoon sa sabsaban, inalay nila ang kanilang dalang regalo. Ngayong taong 2026, ano
ang magandang regalong ibibigay mo sa Panginoon at para sa iyong sarili. Kung kaya nga po, be grateful always. Be appreciative of the things you have. Huwag mong sasayangin ang bawat grasya. Huwag mong sasayangin ang mga biyaya na nagmumula sa Diyos. And this should be your manifestation, your honor this year. Amen.